Hi guys, meron tayo itong PCX 150 na odometer. So ngayon papakita ko sa inyo paano mag-calibrate gamit yung ating moto tool. Ayun. So una, tetestingin natin yung power supply ng ating odo. Ayan. So makikita nyo dyan, nakalagay dyan ay 44,899. Okay. So medyo malabo kasi luma, pan-testing na lang tong panel. Ngayon ipapakita ko sa inyo paano babago yan gamit yung ating moto tool. So ngayon, bubuksan muna natin itong panel and then lalagyan natin ng power yung ating moto tool. So buksan muna natin yung kanyang board. Yun guys, so nabuksan ko na yung kanyang board. So kung mapapansin nyo, ito yung mga IC and yung part ng likod ng board ng PCX. So yung moto tool natin may power na, makikita nyo nagbiblink yung kulay green or blue. So pasok tayo sa moto tool app. Okay, so sure natin na malakas yung internet natin. Click natin yung scan. And then pag may lumabas sa one device, click natin yung moto tool. Okay. And then pasok tayo sa Odo. Punta tayo sa Honda kasi ang PCX ay Honda. And then punta tayo sa PCX. PCX. Ayan. So pwede tayo pumasok dito kung ang year model nito. So palagay natin ay 2020 or 2019. Pasok tayo dito. Ayan. So kung mapapansin nyo, wala siyang pinapakitang picture. Ngayon bibigyan ko kayo ng idea kung kasi ano kasi ito, tuloy-tuloy naman update ito. Lalagyan naman to ng developer pero sa ngayon hindi pa siya nalagyan. Pero ganito gagawin natin in case na maka-encounter tayo ng PCX. So ang gagawin natin dyan, ito siya. So ito yung ating socket na kasama dyan sa package. So gagawin natin dito, ilalagay natin dito bandan. Yan, kung napapansin nyo dito, yan o. Ito yung pinaka-EPROM niya. Ayan o, EPROM niya yan. So gagawin natin dyan, dito natin i-connect yung pink. Ayan, i-connect natin yung pink dito. So may resistor na ito. Ayan, pink. Tapos green. Ilalagay natin sa kabila yung green. And then ilalagay natin dito yung yellow. Dito sa may parang may hinang na to. And then dito yung blue. So apat lang na wire ang ilalagay natin. Ito, nakalagay naman dito ang kulay. Ayan o. So may makikita kayo dyan palang kulay blue, may yellow, may yung pink tsaka violet, isa lang yan. Ayan, pink violet. Ayan o. And then kulay green. Ayan o, green. So doon natin ilagay. Ngayon pakikita ko sa inyo pag nahinang ko na yan. And then tsaka tayo tutuloy dyan. Okay, so ilagay ko muna to. So ingat kayo guys, mas the best dito pag maglalagay kayo dito, may gamit kayong BDM, okay, yung may karayom. Pero papakita ko sa inyo yung hinangin ko lang siya para makita nyo yung kung anong wire ang kakabit. Pero ingatan nyo kasi bawal to masobrahan ng init ng panghinang kasi masisira yung resistor na yan, yung may kulay na yan. Okay, so dun tayo sa next step. So ayun guys, hininang ko na siya. So mapapansin nyo, yellow, blue, green, and violet. So ingatan nyo guys, yung mga wire na ito na sobra, na dumikit sa ibang parte ng board, baka masunog yung ating board. Imbis na success yung mga gawa natin, ay mag-abono pa tayo. So dito naman, parte na to, ayan. So pansinin nyo, bakit dito ko siya nilagay sa unang hanay? Kasi dalawa yung hanay na to. Ayan o, yung lagayan dito at dito. So kasi yung isa na yun, nakalagay dun ay pang renasas, pang remap yun. Dito, nakalagay dito, ayan o, may makikita kayo dyan na parang, ayan o, 936 and 24C. So, kasi nakalagay doon ay 24C. So, ibig sabihin, dito natin siya ilalagay kung magre-reodo tayo. Ngayon, so after natin na mahinang yan or ginamitan natin ng BDM, like yung BDM na sabi ko ganito, and then may karayom, hindi ko lang magamit kasi puno ako ngayon eh. And then, click lang natin na i-understand. Okay. So, pag lumalabas yung connection error na ganyan, ibig sabihin, itatama nyo lang yan or may lost contact lang dyan sa pinaka-pin. Itatama lang muna natin yan guys, okay? Okay guys, so ito guys, natuklasan ko. Yung kaninang pin out pala na ginawa natin, mali pala yung guys. Kasi, meron ako ditong guide na sinundan. Wait lang, pakita ko sa inyo. So ito siyang sinundan ko. Ayun siya oh. Yung pink, green, yellow, blue. Mali pala siya dito guys. Dito kasi sa moto tool, wala siyang guide na nakalagay. So ito, tinuklas ko lang siya. Sundan nyo na lang guys ha. So tama naman nakalagay yung ating suksukan, yung socket. Dito pa natin ilalagay sa 93C at 24C. Tama yan. Okay. Ngayon,
So, meron kasi tayong mga nakalagay dito na PCX 2021. Dito natin siya i-select sa 2018, 2019. Yan tayo pipili. Ngayon, ito na yung pinout niya. Okay? So, yung orange, ilalagay natin doon sa dulo. And then, itong violet, dito sa pangalawa. Yan. Yan, makikita nyo naman, oh. Yan siya. Yan. Okay? Orange dyan, and then violet doon. And then, ilalagay natin dito yung white. Okay? And then, itong red. Ayan, may karayom kasi ako nakalagay kaya hindi ko sa hininang. Itutusok ko dyan sa kabila ng pinagkabitan ng white na yan. Okay, so papakita ko sa inyo ngayon kapag nakatusok na siya. Siguro hinang ko na lang para mas makita nyo. Wait lang. Okay, yun. So, hininang ko. Pasensya na kayo sa hininang ko. Dapat kasi nakakabit talaga dito BDM. Okay. Kapag dito kasi natin sa sinelect sa 2021, tingnan nyo mangyayari. Ito kasing motor na to ay 2020 na PCX. So, pag sinelect natin sa 2021, itong lalabas sa kanya. Tapos, i-click lang natin yung I understand. So, kita nyo, nag-reading. Ang makikita nyo ngayon dito, yun, 100,000, 2,375. Pasensya na kayo guys, medyo nalito ako. So, mali siya sa kanilang nireading natin sa Odoo nung nilagyan natin ng power. Ngayon, back tayo dyan. Walang problema yun kahit na-read na natin yan. Dito tayo ngayon pupunta sa 2018-2019. 24C04. Click natin. Tingnan nyo guys ha. Wala sa nakalagay na picture pero ayan. Ito yung sundan nyo guys para magkaroon kayo ng idea. I understand. So, nag-reading siya. Ayun. So, napansin nyo kung ano yung reading ng Odoo kayo na doon nung nag-power tayo 44,875. So, gawin natin dito yan. Sundan natin yung nakalagay dyan sa screen. Do you want to save data? I-save. Always tayo mag-save. Ayan. So, pag na-save mo na yan, okay, pwede natin baguhin yung value na yan. Okay, nakikita nyo dito, oh. Ayan. So, pwede rin natin i-restore yan mamaya. Kasi sinave natin, no? Pero pag wala kayong sinave, wala kayong ma-restore. So, ngayon papalitan din ng Odoo. Halimbawa, lalagyan natin siya ng 10,000. Okay. 1, 2, 3. 10,000. Oh, lagyan natin ng butal. 10,000, 1, 2, 3. Ayan. And then, ano natin? Back. And then, i-write natin. Ayan, nakikita nyo sa dulo. Write to. I-write natin siya. Okay? Write. Ayun. So, nakita nyo, nag-success na. Ngayon, i-read uli natin siya. Tingnan natin kung pumasok ba yung ni-write natin. Ayun, no? Back. And then, ulitin natin. I understand. Ayun guys, oh. So, nilagay ko 1, 2, 3. Nilagay niya lang 100. May butal talaga. Hindi niya mailagay yung butal. So, huwag natin isave kasi nakasave na tayo kanina eh. So, ganun lang guys ang pagbabago ng Odoo sa PCX. Okay? So, ngayon, lalagyan natin ng power to. Ayan. So, mapapansin nyo, may ilaw din doon. Ibig sabihin nakatama yung mga wiring natin. Yun na. So, sa mga bumili sa akin ng Mototool guys, huwag nyo muna itong isisira. Kasi, medyo pahirapan din yung pagtuklas niyan. Okay? So, tingnan natin sa pag nilagyan natin ng power to supply. Okay? Okay, so lalagyan natin ng power. Okay. So, on lang natin yung ating simulator. Ayun, no? So, nakita nyo, yung 10,100 pumasok. Pero nilagay ko doon 10,123 may butal. So, ang pinasok niya lang ay 10,100. Ayun, no? Pasensya na ko guys, medyo madilim. Tanggalin ko nga sa ano. Wait lang. Tanggalin ko sa mismong housing. Okay guys, so yan, no? So, yan, malinaw na. Tinanggal ko yung pinaka-cover. So, ang pumasok ay 10,100. Okay? So, ganun lang kabilis mag-re-Odoo ng PCX na to guys. Basta meron tayong support at may guide. Ayan. Okay? So, magandang araw sa ating lahat.